Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, tayo ay nasa ikala-21 linggo na sa karaniwang panahon. At sabi ko nga po kanina sa ating introduction ay yung August 22 ay pagdiriwang din ng Queenship of Mary. No? Bagamat ito'y natapat ng araw ng linggo, ay ipinagdiriwang natin na ang linggong misa. No? At isinasama din natin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng pagiging reyna ng ating mahal na inang si Maria. Sabi sa introduction ng misa kanina, kung ating babalikan yung mga nakaraang mga pahayag ni Kristo, na ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung mga pahayag ni Kristo noong mga nakaraang mga linggo. At marahil, marami sa mga taong sumusunod kay Kristo ang hindi makapaniwala at hindi maunawaan ano ang sinasabi ni Kristo na pagkain, na siyang inumin, na siyang nagbibigay buhay. Yung kanyang laman at yung kanyang dugo ay pagkaing nagbibigay buhay. Dahil sa hindi maunawaan ng mga tao, dahil sa hindi maunawaan ng mga na nakikinig sa kanya, ang mga tao ngayon, ano ang sabi sa mabuting balita? Mabigat na pananalita itong sinasabi niya, kaya hindi natin matanggap. At ang naging dahilan at desisyon ng mga tao, sila ay umalis. No? Hindi nila naunawaan si Kristo, hindi nila matanggap yung mga sinasabi ni Kristo, at ang kanilang naging desisyon ay umalis. Ganun na lang yung kanilang pagbibigay, no, ng sarili nilang pagpapaliwanag sa kanilang sarili. Hindi na kita maunawaan, alis na lang ako. Hindi na kita maintindihan, alis na lang ako. Minsan sa relasyon, ganyan din, di ba? Pag hindi kayo nagkakaunawaan ng inyong karelasyon, sasabihin mo, hindi na kita maintindihan, hiwalay na tayo. No? Minsan ganun yung ating nagiging dahilan. Pag hindi na natin maintindihan, kahit napakalayo na o napakahaba na ng ating samahan, pag hindi na tayo nagkakaintindihan, maghiwalay na lang tayo. Kaya nga nung nakita ni Kristo na unti-unting umaalis yung mga tao, unti-unting hindi na naniniwala yung mga tao, unti-unti nang hindi sumusunod yung mga tao, ano ang sabi ni Kristo? Sa kanyang 12 alagad, sabi ni Kristo, kayo, ibig nyo rin bang umalis? No? Sabi ni Kristo sa kanyang 12 alagad, kayo, gusto nyo rin ba akong iwanan? Kayo, gusto nyo ba akong manatili na lang nag-iisa? Kaya mismong si Simon Pedro, bilang leader ng kanilang grupo, ang sabi ni Simon Pedro, Panginoon, saan po kami pupunta? No? Panginoon, ano po ang gagawin namin kapag kami umalis at hindi ka namin kasama? Panginoon, ikaw lang ang nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kahit sila Simon Pedro, bagamat sila'y kasama lagi ni Kristo, malabo man din sa kanilang isipan yung mga naririnig nila at nakikita nila dahil hindi nila nauunawaan ang buong pagkatao ni Kristo, pero nanatili ang mga alagad ni Kristo na sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. Kahit maguluman sa kanilang isipan, hindi nila iniwan si Kristo, hindi sila umalis na lamang na parang gulong-gulo ang kanilang isipan. Bagkus, sila ay nanatili kay Kristo, sinamahan si Kristo, dahil naniniwala sila na dahil kay Kristo lamang ang mga salita na nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, marahil itinuturo sa atin ang mabuting balita katulad ng sinasabi sa unang pagbasa ni Propeta Jose. Sabi sa unang pagbasa, kayo na mga matatanda ng bayan, ano ang inyong desisyon? No? Marahil kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, binibigyan din tayo ng Panginoon ng sarili nating pagdidesisyon. Sa buhay natin, kapag tayo ay nagkakaroon na ng hustong pag-iisip, nagkakaroon din tayo ng sarili nating desisyon sa buhay. Pero hindi nangangahulugan na kapag tayo nagdedesisyon sa buhay, inaalis natin ang bahagi ng Diyos sa buhay natin. Di ba madalas pa nga, kapag tayo gumagawa ng desisyon sa ating buhay, lagi pa nating tinatanong ang Diyos kung ito ba ay tama sa ating pagdedesisyon, kung ito ba ay tama sa ating gagawin, kung ito ba ay tama na mabuti at maayos para sa buhay natin bago natin desisyonan.
Minsan, tinatanong pa natin ang Panginoon, o madalas ay tinatanong natin ang Diyos kung ito ba ay kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, katulad sabi sa unang pagbasa, binibigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan ng Diyos na magdesisyon para sa ating mga sarili. At kapag tayo nagdedesisyon sa ating mga sarili, tandaan natin, kapag ito ay tungkol sa ating pagdesisyon sa buhay na laging kasama ang Diyos, sasabihin ko po sa inyo, magkamali man sa magkamali, napakaliit na porsyento na lang. No? Dahil minsan yung pagdesisyon natin, mas malaki kasi ibinabahagi natin sa isip natin kaysa sa itinuturo ng Diyos sa atin. Pero kapag binigyan natin ng puwang ang Diyos sa lahat ng ating desisyon, sasabihin natin, ito man ay magkamali, alam ko sa aking sarili, tutulungan pa rin ako ng Diyos dahil hindi ako babayaan sa desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Amen. Kaya mga kapatid, isa yan sa mga itinuturo sa atin ng mabuting balita. Kung susunod tayo sa Panginoon, ang ating pagdesisyon ay laging kasama ang Diyos. Pangalawa, kapag susunod din tayo sa Panginoon, alam nyo, kapag tayo susunod sa Panginoon, mayroong conflict. Mayroong pagtatalo-talo. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, mayroon tayong mararanasang pagtatalo-talo sa ating buhay. Tingnan ninyo sa loob ng inyong tahanan. Kapag ang magulang o ang tatay nagsabi, ako ang masusunod sa bahay na ito, walang iba. No? Sigurado, kapag mayroong isang anak na hindi nagustuhan, sasagot yung anak. No? Kapag mayroong yung asawa ay hindi nagustuhan, maggagalit yung asawa. Ibig sabihin, kaloob ng tahanan, kapag siya lang ang nasunod, siya lang mismo ang masusunod at hindi mo maririnig sa iba na pwedeng gumawa ng mga bagay na ito at hindi mo makikita si Kristo na bahagi ng pagsunod sa kanyang buhay, magkakaroon ng conflict. Mayroong pagtatalo-talo. Kaya nga ano sabi sa ikalawang pagbasa, no? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, no? Pasakop din kayo sa inyong asawa. Ibig sabihin lamang, no? Ang nanay at ang tatay, hindi pa pwede sabihin na, kayo mga nanay, susunod lang kayo sa inyong asawang lalaki. No? Dapat hindi kayo pwedeng manguna sa desisyon ng mga tatay. Hindi. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, mga babae, submit yourself to your husband. Ang ibig po sabihin ng submission, no? Ay kinakailangan ko ano yung misyon ng lalaki, sasama ka, no? Sasabayan mo. Hindi yung tipong parang ikaw ay alipin. Hindi ikaw yung parang susunod-sunod lang, no? Magkasama kayo na gagawa ng misyon. Kaya po yun yung sinasabi, para hindi kayo magtalo, para hindi kayo mag-away sa loob ng tahanan, kinakailangan magkasama kayo na gumagawa ng inyong misyon. At yun marahil yung sinasabi ng Diyos sa atin, na kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kapag ang Diyos ang ating sinusundan, tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi natin kinakailangang magtalo-talo. Bagkus ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayo na gumagawa ng misyon at naglilingkod. Hindi isa lang ang nagsusunod. Yung isa ay inuutusan o ginagawang alipin. Sabay-sabay, sama-sama, na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya hindi ba pwedeng sasabihin lang ng tatay na ako yung masusunod sa bahay na ito? Hindi. Dapat pinakikinggan ng magulang ano din ang sinasabi ng kanyang asawa o ng kanyang anak. Dapat nakikinig at nagkakaisa ang bawat pamilya, lalo na kung tayo ay susunod sa iniuutos ng Diyos para sa atin. Kaya ito ay maging paalala nawa. At ang pangatlong itinuutos sa atin ng Panginoon sa mabuting balita, ang gusto ng Diyos, kapag tayo sumusunod sa Kanya, tayo ay dinadala ng Diyos sa pagkakaisa. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon para mag-away-away. Bagkus binubuo natin ang pagkakaisa. Bumubuo tayo na isang magandang relasyon dahil lahat tayo, iisa lang ang ating sinusundan. At walang iba kung hindi ang ating Diyos. Kaya kung tatanungin kayo ng Panginoon, kayo ba, iiwanan nyo ba ako? Kung tatanungin kayo ng Diyos, iiwanan nyo rin ba ang Panginoon? Dahil naguguluhan na kayo sa buhay, dahil napakadami nyo ng problemang pinagdaraanan,
Dahil ang dami nyo nang hindi maunawaan sa nangyayari sa mundo, sasabihin nyo ba sa inyong sarili, iiwanan ko na ang Diyos, hindi ko na kaya, nahihirapan na ako? O katulad kayo ng mga alagad ni Kristo, kahit hindi lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari, ngunit nagtitiwala sa Panginoon na gagawin ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti natin at sasabihin mo, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lamang ang aming susundan dahil alam namin ikaw ang salita na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong lahat, sana maipakita natin sa Panginoon ang ating buong pagtitiwala, ang ating buong pagsunod sa Panginoon ng may pagtitiwala dahil naniniwala tayong ang Diyos lamang ang maghahatid sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.